Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Kalaboso ang isang mister matapos nitong pagtatagain ang kanyang sariling misis sa gitna ng isang mainit na pagtatalo sa kanilang tahanan sa Negros Oriental. Agad na rumisponde ang mga operatiba ng pulisya matapos makatanggap ng report ungkol sa insidente. Nahuli ang suspect at dinala sa istasyon ng pulisya. Yan ang tinutukan ni Patrolman Judith Nicanor. Kalaboso ng mga kapulisan ng Bai City ang isang lalaki matapos nitong hatawin ng lading na may habang 21 pulgada na patalim ang kanyang asawa sa kanilang tahanan sa Sitio Balintawan, Barangay Manlipak, Bai City, Negros Oriental nito lamang nakaraan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Roland Desiree Lavisto, Chief of Police ng Bai City Police Station, Negros Oriental Police Provincial Office, ang suspect na si Lizer, 35 taong gulang at ang biktima na si Amelita, 34 na taong gulang at residente na nabanggit na lugar. Ayon sa inisyal na ulat, nagkaroon ng pagtatalo ang mag-asawa na humantong sa pisikalan. Sa kalagitnaan ng away, kinuha ng sospek ang lading at hinataw ang biktima sa kanyang mukha at ulo na agad nitong ikinamatay. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Bai City Police Station ng sospek at nakatagdang sampahan ng kasong parricide. Good afternoon, sirs. Good afternoon, ma'am. Yours truly, Lieutenant Colonel Lavisto, the Chief of Police of Bai City. I'm here in connection sa hacking incident na nangyari wherein the husband himself committed a crime for hacking, or we call it as parricide, against his wife. For the PNP, we conducted investigation. We gather and get the people, collect the pieces of evidence, and we found out that the husband really committed the crime. Na-recover natin yung lading o yung itak which was used to commit the crime, and then the following day, January 20, is na-file na natin yung kaso for parricide at the City Prosecutor's Office of Bai City. Then on the part of the PNP, we have several interventions also, not only with the filing of the complaint at the Fiscal's Office, but also with our coordination with the barangay officials, Manlipak, na yung mga ganitong incident, we're also hoping and wala nang ganitong mga mangyayaring incident. In fact, we're also attending barangay assemblies sa mga different barangays of Bai City. We have 35 barangays here in Bai City, and as far as possible, nag-attend kami doon ng mga barangay assembly para din mapa-abot natin sa mga residents natin, na sa mga naninirahan doon, na mga crimes like this ay maiwasan din pag hindi lang masyado nag-iinom, and then basta naintindihan natin yung batas at impact and consequences for the commission of offenses or crime. We are also attending the BADAC or the BFAS or the Peacekeeping Action Team, na para maiwasan yung mga ganitong insidente. We are also empowering them, and yung pag-empower din natin ng mga barangay justice system is very important. Sa mga maliit pa lang na aspect na dumarating doon sa mga barangays is masettled na kung mayroon tayong interventions sa mga barangay. At kung hindi makaya ng barangay, it will be forwarded to the PNP, and the PNP also will conduct and will do their part just to have that kind of prevention para maiwasan yung crime na mga ganito, or to monitor and review complaints, or monitor and review unsettled complaints. So yung ginagawa natin, and if possible, mabisita natin yung mga barangays and households na may mga ganitong aspect, may mga ganitong problem, unsettled problems within their family, within their neighbors, para mapausapan and then masettle yung mga possible crime or who would be criminals if ever may mga ganitong mga pangyayari sa lugar natin. Ang kapulisan ng Bai City ay patuloy na naninindigan sa kanilang tungkulin upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng publiko at managutin ang sinumang nagkasala sa batas, dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.